ikaw ba ay nag-apply naman ang lahat. Ikaw ba ay nag-apply ng pa-US? No. Actually, yun yung isa sa mga inisip ko before sa Pinas pa ako. Tapos, kailangan ko sa mag-NCLEX. Tapos, ang tagal pa ng processing. And then, ang unang opportunity na dumating is yung UK. So, grab ko na. And then dun na, hindi na ako nakagalaw. Isip pa na mag-US. I had like parang contemplation about it. Kasi lang, I think for me, yung opportunities ko din kasi sa career and sa work is nandito para sa akin. And I really enjoyed my job as well. So, yun. Sabi pala dito ni Gino. Idol ka daw niya, Aldon. Sabi niya, dami kong natutunan sa hormones ng katawan. Guys, si Aldon is one of our guests at the Nurse Show. So, may episode siya sa season 2. We talked about mga hormones sa katawan, about sleep, di ba? Sabi ni Iman, go Barts. Magkakano kasi kami bro ni Aldons, magka-trust kami. Ay, magka-trust pa kayo? Wow. Same hospital sila ni Mrs. Hello, Maria. Yes. So, Aldons, so if merong nurse, let's say, 4th-year nursing student from Philippines at lalapit sa'yo, ask sa'yo na, Uy, Aldons, what can you suggest? Mag-US kami? Or ako? Or mag-UK? I mean, based na nangyayari ngayon sa mundo, ha? Ako kasi medyo biased ako kasi nasa UK na ako . But I think it really depends on your priorities at saka sa goals mo sa buhay. I think for me, if you want to build a family, tapos dito ko sa UK, medyo chill lang din ang dito . Parang quality of life talaga sa UK. I don't know, I can only respond based on what I heard sa mga feedback sa mga kilala ko na nag-US, no. They do earn a lot of money in the US as far as I know. And there's also career progression. Pero kasi sa UK, madami ding opportunities to progress na like funded ng NHS, mga ganun. Dito merong, if you want to, for example, do research, it's so much, a lot of funding that you can take advantage of dito sa UK. So it goes to, ano ba yung gusto mong ma-achieve sa buhay in the next 5 to 10 years as a nurse? I guess you have to look into that. Parang yun yung main consideration talaga. Oo nga. So guys, alam niyo na. So sabi ni Aldons, dapat alam natin kung ano yung priority natin. Kung priority niyo mag-ipon ng pera, go for US. Kung priority niyo naman ng work-life balance, travel, and quality of life, hindi ko naman sinasabi na walang quality of life sa US, pero yung work-life balance pa yung travel, ganon, libreng healthcare, so okay sa US, sa UK, di ba? Parang kanya-kanyang bro. Yeah, kanya-kanyang pananaw. Tapos ang importante talaga mag-search din kayo. Tapos yung for me kasi bro, yung pag-apply sa US din, you need to search kung anong state ka. Kasi hindi naman pare-pareho yung magiging, 'di ba? Iba-ibang state, iba-ibang situation din . May mga mataas din ang cost of living. Meron din na simple lang. And di ba maraming like they apply for US and then while waiting, they apply for UK. So they can see what is it like living and working in the UK. And then they go to the US, see as well like how is it like there. And then after that, you can then decide kung saan country ka ba talaga. Yes. Kaya nga importante yung British citizenship. Diba? Importante yung British citizenship. Para kung decided ka talaga na US ka, well, go, 'di ba? Pero kung medyo nandun ka na, tapos parang alanganin ka, pwede kang bumalik, 'di ba? Shoutout kay Lou. Hello, Lou. Sabi ni Ella Maris. My brother-in-law sa US, he works twice a week and still earns twice as much dito sa UK. Mali. Works twice a week and still earns
Bro, wala akong high glass, bro. Ako bro, Work twice a week and still earns twice as much. Twice as much. Dito sa UK, bank is life. Well, may point si Ella, bro. Kasi hindi mo rin lalo na sa akin din na as family kasi kami dito, bro. So mabigat. Para sa akin naranasan ko talaga na mabigat. Kung ano ka, family ka dito, siguro sa UK, I advise na nasa labas ka ng London. Kasi kung sabihin natin, may mas marami yung annual leave mo, ang work-life balance kasi is depende talaga. Kahit nasa US ka, may work-life balance ka rin. Kasi you have the money to, di ba? To sustain. Dito sa UK, may time ka nga minsan pero wala ka naman money, kailangan mo rin mag-bank. Yeah. So, pero at least kung malapit, kung gusto mo mag-Europe, malapit nga lang talaga. Mura yung mga tickets. So, anytime, kahit over the weekend, pwede kang pumunta. Yun naman ang catch doon. Tapos libre ang health. Shoutout plus sa 34 viewers natin ngayon. Meron tayong viewers sa YouTube. Meron talaga tayong nanonood talaga sa YouTube. No? Pero guys, na-follow nyo na ba yung Nurse Show or na-subscribe nyo na ba yung Nurse Show sa YouTube? If not, please don't forget to subscribe guys kasi doon kami mag-upload ng mga long-form videos. And tomorrow is our Mother's Day special kasi sa Philippines, sa Sunday, Mother's Day. So meron kaming video tomorrow. It's all about yung pag-balance ng motherhood tsaka nursing kasi mahirap yun. Not just nursing, motherhood and yung trabaho natin nyo guys, di ba? Thank you pala kay Aldons talaga sa pag-join. Thank you. Thank you, Aldons. Thank you so much, guys. Aldons. And nag-enjoy ka ba? Nagda-travel ka sa Prague ngayon? Yeah, kakatapos ko lang gumawa ng slides kasi I have a presentation tomorrow. May conference ako dito. Okay. Sarap naman ang buhay. Conference ako. What is your topic for tomorrow? So I'm talking about utilizing continuous glucose monitoring in non-diabetic patients. So people with insulinomas, so they have pancreatic tumors that they just over-secrete insulin. So they end up having low blood glucose levels all the time. So, yeah. So, using Libre, kasi diba sa atin, yung Libre na alam natin, diba? Usually, ginagamit natin yan sa type 1 diabetes or people on insulin. Hindi pa siya licensed talaga for people who are non-diabetic. But based on a lot of cases, it really helps improve quality of life kasi they will be able to know before the dip. Kasi usually, yung mga insulinema patients kasi, nagkaroon sila ng hindi nila nafe-feel na bumababa na yung blood sugar. So, wala silang symptoms, pero yung blood sugar nila nasa 2 na, ganun. Wow. Tapos, not until it's like 1.5, nagsi-seizure na lang sila bigla, yung ganun. So, with the Libre, they will be able to know kung bumababa na yung blood sugar nila, then they will intervene by eating something. So, preventing complications of hypoglycemia, di ba? So, yun yung ipipresent ko. Just to say, Aldons, yung CGM ba, yung LibreView, sa Libre, ginagamit namin sa virtual ward, sa diabetes virtual ward. Mga patients namin. Ayun lang, share ko lang. Pero hindi na siya libre, no? Hindi siya libre. Hindi na siya libre kasi sinisingil na daw. I think, wait lang, hindi siya libre. Libre siya for type 1. Yeah. Pero pag hindi type 1, hindi siya libre. Ganon yung alam ko. Oo. Ask natin si Iman. Alamin ni Iman. Hindi ko sure kung naka CGM si Iman or yung continuous glucose monitor. I'm not sure. Ayun lang. But thank you so much, Aldons, for dropping by. Next time, visit Thank ito. you, bro. Ingat bro. Surprise. Parang namin to, parang new segment na kami mag-live, tapos pag-invite kami ng mga si Iman ng Gamit ko yun. Libre for type 1. Di ba? Inulaan ko lang nandyan si Iman. Nandyan talaga si Iman, bro. Good evening kay Ronald Del Rosario, ang aming talented na kaibigan. Pero Iman, thank you. Iman, Aldons, thank you so much, man. Good luck sa conference mo tomorrow, ha? Thank you. Okay, enjoy. Represent the Filipino nurses. Good luck. Bye. Galing ni Aldons. So, ayun guys, yun si Aldons. He is a
Endocrine. endocrinology na nurse siya. Yes, super galing. And if you want to watch his episode, kasi nag-guest namin siya guys sa Nurse Show. Andun siya sa season 2 episode. Basta, andun siya. I-search nyo na lang.